Hiniwalayan si Mira Villapuente ng asawang si Rod Villafuente dahil sa hirap siyang magkaanak. Kaya naman, iniwan siya ng lalaki at sumama sa kabit nito. After 10 years, laking gulat ng dati niyang asawa nang muli silang magkita dahil may kasama siyang 5 bata at kasama pa nito ang dating matalik nitong kaibigan. Laking pagsisisi nito dahil sa naging pagtrato sa kanya noon. Tanggapin niya kaya ang paghingi nito ng tawad? Siguro kung mayroon mang malas na naging asawa sa ating pamilya, ikaw na yun, iho. Biruin mo, ilang taon na ba kayong kasal ng asawa mo? Magtatatlo? Ngunit hindi pa rin kayo nagkakaanak. Kung alam lang sana ni Mira na masasaktan siya sa maririnig, hindi na siya lumabas pa at pumunta sa may garden. Mabuti na nga lang at nakapagtago siya kaagad kaya hindi nakita ng 2 taong nag-uusap. Bumisita kasi sa kanilang pamamahay ang tiyuhin ng asawa niyang si Rod. Si Rod kasi ay bunso ng mga Villafuente. Kaya naman dito pinakatutok ang atensyon ng buong pamilya. Wala tuloy silang ibang makita kung hindi ang kawalan nila ng anak ni Rod. Hindi ka pa ba uuwi dito? Tanong nito sa tiyuhin. Mahinang natawa ang tiyuhin ng lalaki tsaka tinapik ang balikat ng pamangkin. Huwag kang magsasawa na sumubok at kung wala talaga. Inilapit ng Ginoo ang labi sa may tenga ng pamangkin at bumulong. Hindi niya na narinig ang sinabi nito. Si Tito Mark, nagkunwari si Mira na hindi narinig ang usapan ng magtiyuhin kanina. Sinalubong niya pa ang asawa na kakapasok lang ng kanilang bahay. Umuwi na. Rod, mabilis na nilingon si Mira ng asawa. Ano yon? Nabawasan na ba ang pagmamahal mo sa akin? Ngunit hindi sinagot ni Rod ang tanong niya at tuluyan siyang iniwan sa unang palapag. Malalim na lamang na napabuntong hininga si Mira. Kung may hiling man siya ay sana, mabuntis na siya para maging masaya na ang kanyang asawa. Nang gabing yun ay mag-isang naghapunan si Mira. Mukhang nabusog ang asawa niya sa pakikipagkwentuhan sa tiyuhin. Patay na ang ilaw ng kanilang kwarto. Tulog na rin ang kanyang asawa. Saglit siyang naglinis ng katawan at nagpalit ng damit bago tumabi sa asawa. Sinubukan niyang yakapin si Rod, ngunit umayaw ito sa yakap niya. Matulog ka na. Wika nito. Kinabukasan ay nagising na lang si Mira na wala na sa tabi niya ang asawa. Mabilis siyang bumangon para hanapin ang asawang si Rod. Manang, nasaan ho si Rod? Maagang umalis, iha. At ibinalik na nito ang atensyon sa ginagawa. Mag-isa tuloy siyang nagagahan ng umagang iyon. Isipan na lang din ni Mira na mamayang tanghalian, dadalhan niya na lamang ng lunch ang asawa. Umuo na rin naman si Manang Telma na siya'y tutulungan nito sa pagluluto. Hindi pa rin kasi siya ganoon ka-expert sa pagluluto kasi kung para sa asawa niyang si Rod, the best dapat. Ma'am? Gulat na gulat ang sekretarya ng kanyang asawa nang makita siya nito. Ikaw naman para kang nakakita ng multo. May problema ba, Arya? Dadalhan ko lang naman ng tanghalian ng asawa ko eh. Kasi ma'am, may kausap pong investor si sir. Ayaw po nilang magpaabala. Sumama po muna kayo sa akin. Sorry, hindi mo kasi sinabi agad. Oo nga po, mami. Nakamot pa nito ang ulo. Sabay si Mira at ang babaeng sekretarya naglakad palayo sa opisina. Hindi na nakita pa ni Mira ang naging pagsulyap ni Arya sa nakasaradong pinto ng opisina. Habang nagkukentuhan silang dalawa ni Arya sa may cafeteria, ay nakaramdam ng bagot at inip si Mira. Gusto niya nang makita at makasama ang asawa, kaya tumayo siya. Ma'am, baka po hindi pa po tapos ang meeting. Asawa niya ako. Mas importante pa ba yun? Wala tuloy choice ang babae kundi ang sundan na lang siya. Love! Masiglang bati ni Mira sa asawa nang makapasok sa loob ng opisina. Anong ginagawa mo dito? Labas na po muna ako. Paalam ni Arya. Tanging-tango lang ang naging tugon ng kanyang asawa. Nagluto ako ng lunch para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nagpatulong naman ako kay Manang Telma kaya siguradong masarap to. Hindi ko na sana nagabala pa. Hindi rin naman ako masyadong nagkakakain. So you should eat. Baka mamaya. Hindi ka naman bingi, di ba? Mabuti pa umuwi ka na't wala ka namang maitutulong dito. Napaigtad si Mira nang sigawan siya ni Rod. Sige. Ani at tumalikod dahil kung hindi niya ginawa yun, baka naiyak na siya sa harapan ng asawa. Alam naman niya
Ganun ito sa kanya dahil nadadala na ito sa sinasabi ng iba na oo nga, ilang taon na silang kasal pero wala pang anak. Ma'am, sa'yo na lang to Arya, masarap yan. Inabot niya sa babae ang lunch bag na may lamang pagkain at tumalikod. Narinig pa ni Mira na tinatawag siya ni Arya, ngunit hindi niya na ito pinansin. Basta tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad niya. Tumulo na din kasi ang kanyang mga luha na sa bawat pagtulo ay kanya pang pinupunasan. Hanggang sa labis na pagmamadali, hindi niya napansin na may nabangga na pala siya. Sorry. At nang mag-angat ng tingin, ganun na lamang ang gulat ni Mira nang mapagsino ang kaharap. Sean? Umiyak ka ba? Hindi Pero hindi niya nakumbinsi si Sean. Teka, saan mo ko dadalhin? Papaaminin kita kung sinong nagpaiyak sa'yo. So ano ngang nangyari? Nasa loob na sila ng isang sikat na restaurant nang muling magtanong si Sean. Nilibot niya lang ang tingin sa palibot ng resto. Hindi handang sagutin ang tanong na yun. Ikaw, kamusta ka? Ilang buwan ka ding nawala Ako ang unang nagtanong, Mira. Napuwing lang ako, ano ka ba? Did he make you cry? Sinasabi mo bang pinapaiyak ako ng asawa ko? Napatayo na si Mira dahil sa naramdamang inis sa lalaki. Hey, calm down. I'm just asking, alam mo naman 'di ba? Kaibigan na rin ang turing ko sa'yo dahil asawa ka ng kaibigan ko. Eh di sorry. Napangiti na lang si Sean. Oh, bakit nakangiti ka dyan? Mas bagay sa'yong nagtataray kaysa umiiyak. Matapos nilang kumain ni Sean, nagpaalam na rin si Mira na kailangan niya nang umuwi. Mabuti na nga lang at may pupuntahan din ng lalaki kaya okay lang daw. Ma! Masaya niyang bati sa ina ni Rod nang maabutan ito sa bahay nilang mag-asawa. Yun nga lang hindi siya pinansin ng ginang. Inabala nito ang sarili sa mapanuring tingin na nasa paligid. Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ni Rod. Kasi sa totoo lang ay wala namang espesyal sa'yo. Bukod sa mayaman din kayo. Na hindi mo mabigyan ng anak ang anak ko. Hindi naman po kami nawawalan ng pag-asa ni Rod. Ano ka mo? Mukhang wala ka ng pag-asa. Paano mo mabibigyan ng pamilya ang aking anak wala kang kwenta? Tumalikod ang ginang. Ingat po ma. Anya na makitang palabas na ito. Ngunit hindi na siya pinansin ng mami ni Rod at tuluyan na itong umalis. Kung ako ikaw iha ay pinatulan ko na mga yan. Paglingon ni Mira sa may likuran, tsaka lang niya napansin na nandoon pala si Manang Telma. Ina pa rin po siya ng asawa ko, Manang. Kaya ba hinahayaan mong api-apihin ka na lamang? Papahinga na po muna ako, Manang. Pag-iiba niya na lang ng usapan at iniwan na muna ang matanda. Pero sa totoo lang, tinitiis niya na lang talaga ang lahat dahil sa asawa. Dahil mahal na mahal niya ito. Kinagabihan ay anong oras na, ngunit hindi pa rin umuwi si Rod. Kinontak na rin ni Mira si Arya at ayon sa sekretarya ng asawa niya, maaga naman daw umalis ng opisina ang lalaki. Kung ganoon ay nasaan ito, bakit hindi pa umuwi? Hindi tuloy siya makakain dahil sa sobrang pag-aalala sa asawa. Iha, mabuti pa ay kumain ka na. Wala pa po si Rod, Manang, mamaya na lang po. Paano kung hindi umuwi ang asawa mo, hindi ka nakakain? Hinawakan na rin ng matanda ang kamay niya at dinala siya nito sa may dining area. Habang ipinaghahain ni Manang Telma, tahimik lang si Mira, pero sari-sari naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit hindi mo isumbong sa asawa mo ang maldita niyang ina? Hindi mo naman kasalanan iha kung sadyang hindi pa kayo nabibiyayaan. Sadyang mapanghusga lang talaga ang ina ng asawa mo. Hindi na lamang siya umimik at itinuon ng atensyon sa pagkain. Masarap ang luto ni Manang Telma, kaya marami siyang nakain. Ngunit anong oras na ay hindi pa rin umuwi si Rod. Pati tuloy antok ka hindi na siya magawang dalawin. Iha, mabuti pa'y doon ka na sa kwarto ninyong mag-asawa. Ayos lang po ako, Manang. Sige, sasamahan na kita dito. Napangiti na lang si Mira dahil sa labis na pagmamalasakit ng matanda sa kanya. Nang gabing yun ay hindi na namalaya ni Mira na nakatulog na siya sa sofa. Pero kinabukasan kahit nakakagising lang, ang kwarto agad nilang dalawa ni Rod ang kanyang tinungo. Ngunit wala pa rin talaga ang kanyang asawa. Ano? Wala pa ba? Nang wala siyang maisagot, mukhang nagets naman agad ni Manang. Mabuti pa iha, mag-almusal ka na, baka may inaasikaso lamang ang asawa mo. Lingid sa kaalaman ni Mira, nakasama ng asawa niyang si Rod ang kabit nito at doon umuwi ang lalaki.
Ilang beses mo na akong inangkin last night. Hindi ka ba nagsasawa? Natatawang tanong ng babae matapos siyang kubabawan na naman ni Rod at pinaghahalikan ng leeg niya. You know that I love making with you, right? It feels so good doing this with you. Kung ikaw lang sana ang una ko nakilala. Rod, may trabaho ka today. Pagpapaalala nito sa lalaki pero patuloy lamang si Rod. Nang umagang iyon, napuno ng ingay ang kwarto. Umabot ng tanghali ay hindi pa rin umuuwi si Rod. Gusto sana ni Mira na puntahan ulit ang lalaki. Kaso'y baka magalit naman ito sa kanya, kaya hindi niya magawa. Kung ano-ano na tuloy ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi kaya may babae manang? Hindi magagawang mambabae ni Rod. Mahal po ako ng asawa ko. Puno ng awa nitong pinagmasdan si Mira. Mahal na mahal nito ang asawa. Pero sa nakikita niya, mukhang nawala na ng pagmamahal dito ang asawa. Sa ilang taon niya na pagiging katulong sa dalawa, ay kitang-kita niya na iba na ang Rod ngayon sa Rod noon. Ibang-iba na. Kinahapunan ay umuwi na si Rod. Love! Mabilis na lumapit si Mira sa asawa at yumakap dito. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang siyang itulak ng lalaki. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Puno ng pagtataka niyang tanong. Hanggang sa madako ang tingin niya sa isang kamay nito na may hawak na isang brown envelope. Ito na ang huling beses na uuwi ako dito. Kakaibang sakit ang naramdaman ni Mira sa kanyang dibdib dahil sa narinig niya dito. Ha? Ano bang sinasabi mo? Tagalog na nga yun pero hindi mo pa rin maintindihan. But I will make it clear to you. Nakikipaghiwalay na ako sa iyo. Iiwan na kita, Mira. Walang kaimu-emosyon itong sabi na nagpatahimik sa kanya. Lalo na nang iabot nito sa kanya ang brown envelope na hindi iyon magawang hawakan ni Mira, kaya dumulas iyon sa kanyang kamay. Ano ba? Tanga ka ba talaga? Nasa loob niya ng kailangan mong pirmahan. Pirmahan mo na nang mapawalang bisa na ang kasal natin. Ano pang hinihintay mo? Muli ay utos nito sa kanya. Rod, please don't do this to me. Huwag mo kong hawakan. Pirmahan mo na yan. Utos naman ito at kinuha pa nito ang ballpen sa suot na damit at iniabot sa kanya. Pirma mo lang ang kailangan ko't hindi ang kadramahan mo. Wala siyang makita maski kaunting awas sa mga mata nito. Mukhang isa lang talaga ang gusto ng kanyang asawa, ang makawala sa kasal nila. Ito ba ang makakapagpasaya sa'yo? Huwag ka na magtanong, basta pirmahan mo na lang. Matapos niyang pirmahan, mabilis iyong kinuha ng lalaki. Salamat dito. Anito at tumalikod. Paalis na nga si Rod, ngunit natigilan sa pahabol niyang salita. Wala ka sanang kahit anong pagsisihan. Kung meron man akong pagsisisihan, ayun ang pinakasalan kita. Nang makaalis ang asawa, doon na naramdaman ni Mira ang labis na sakit. Nawala ang pagiging matapang niya kanina nang pumirma siya. Iha! Wala na akong asawa, manang. Iniwan niya na ako. Panay ang tulo ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Mga luhang tila ba wala ng katapusan. Tama ang ginawa mo, Iha. Hindi ka dapat magtiis sa isang taong hindi ka na tinatrato ng tama. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa asawa, hindi niya na nakitang naging tanga na pala siya. Saan ka pupunta, Iha? Sa amin ho, manang. Kaya mo ba? Kaya ko na pong mag-isa, manang. Tuluyan na siyang lumabas ng bahay nilang dalawa ni Rod at umalis na. Habang lula ng taxi, inasa dinaraanan lang ang tingin ni Mira. May ibang babae kaya talaga ang asawa niya. Pero sino? Kung meron ay sino? Salamat po, Manong. Mabilis niyang inabot ang bayad sa taxi driver at bumaba na. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay ng mga magulang. Kailangan niya na makakausap, pati na rin ang masasandalan. Lalo pat nararamdaman niyang ang panibagong pagtulo na naman ng kanyang mga luha. Mami, garalgal ang boses ni Mira nang tawagin niya ang ina. Akala niya okay na, pero nang makita ang pamilya, unti-unti na naman siyang naging mahina. Ngunit iba ang nangyari. Mira, anong ginagawa mo dito? Tila ba hindi pa nito nagustuhan ang pagpunta niya doon? Mirna, siya ba yung anak mong hindi magkaanak? Tanong ng kaibigan ng kanyang ina. Ano bang ginagawa mo dito at bakit namumulay ang mga mata mo? Ma'am, nakipaghiwalay na sa akin si Rod. May annulment paper na siyang pinapirmahan sa akin.
Iniwan na po ako ng asawa ko. Kasalanan mo rin naman. Sinabi ko na sa'yo noon na bago pa kayo mag-asawa na alagaan mo ang sarili mo. Pero anong ginawa mo? Masyado kang focus sa flower shop mo. Hindi ka nakikinig sa akin kaya ka nagkaproblema. Really, ma'am? Ako pa talagang sinisisi ninyo? Sino bang nakikinabang sa flower shop ko, di ba kayo? Ibinigay mo na iyon sa akin kaya anong isinusumbat mo? Kung hiniwalayan ka ng asawa mo, ay dahil iyon sa may kakulangan ka't alam na alam mo yun. Alam niyong ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa at anak sa inyo. Kaya bakit niyo ako ginaganito? Pero hindi na pinansin pa si Mira ng ina at basta na lamang siyang iniwan sa kusina. O ano iha, aalis ka na ba? Opo. Anya at lumabas na sa impyernong bahay. Hindi niya na hinintay pa ang daddy niya at nag-iisang kapatid dahil katulad din naman ng mami niya ang ugali ng mga ito. Ngunit ang inaasahan ni Mira ay ang pagtigil ng isang sasakyan sa kanyang harapan. Sean, sakay na. Walang pagdadalawang isip siyang sumakay sa loob ng sasakyan. Matapos ang ilang minutong katahimikan, doon na nagtanong si Sean. Hindi na ba makita ni Rod ang halaga mo kaya ka pinaiyak na naman? Hiniwalay niya na ako, Sean. Iniwan niya na ako. Wala na akong asawa. Ang kapal ng mukha ng loko. Hindi na kita tatanungin kung okay ka lang. For sure ay hindi. Pero anong plano mo? Alam mo ba kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Nanatili siyang nakatingin sa labas ng sasakyan pero nagsimulang magkwento sa lalaki. Basta, unti-unti na lang siya nanlamig sa akin at kung minsan, hindi umuwi tapos kanina. Muwi siyang may dala ng annulment at pinilit kong pirmahan yun. Narinig niya pa ang pagmumura ng lalaki. Siguro ay galit na galit sa kaibigan. Sa bagay parehong kaibigan ng turing nito sa kanilang dalawa ni Rod. Nasabi mo na ba sa mga magulang mo? Tawa lang ang naging tugon niya sa tanong ng lalaki. What's funny? Wala naman silang pakailam sa akin. Aniya kaya hindi na ito nagtanong pa. Ano pang gagawin mo dito? Litong tanong ni Sean nang magpahatid pa siya sa bahay nilang dalawa ni Rod. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Just wait me here. Ngunit imbis na manatili na lang sa sasakyan, sumunod ito sa kanya. Sabi ko sa sasakyan ka na lang. Paano kung may bubuhatin ka? Good evening po ma'am, sir. Bati ni Manang Telma. Naging salitan pa nga ang tingin nito sa kanya at kay Sean. Ang swerte mo ma'am kung si sir na lang ang napangasawa mo. Paano na po pala ako ma'am? Kung aalis din kayo dito kanino na ako magtatrabaho? Nabigla si Mira sa tanong ni Manang. Oo nga pala. Plano na rin kasi talaga niyang umalis na lang doon dahil wala na ring dahilan pa para manatili. Pero ibibenta niya ang bahay at ang pera nun ay sa kanya mapupunta. Sean, may alam ka bang pwedeng lipatan namin ni Manang? Meron, pero mamaya ko na i-discuss sa'yo. I'm a little bit hungry. Galing pa kasi ako ng meeting kanina. Manang, pwede niyo po ba kaming ipagluto? Iha, hindi na itinatanong yan. Para saan na naging katulong ako? Habang naghahapunan, ay panay ang tawanan ni Sean at ni Manang Telma. Siya naman ay pinanonood lang ang dalawa. Ang galing lang na close agad ang dalawa samantalang ang asawa niyang si Rod ay palaging pasigaw kung kausapin ng matanda. Akala ko ba may alam kang lugar? Bakit mo kami dito dinala ni Manang? Tanda niya kasi ang lugar na yun. Palagi siyang isinasama ni Rod noon sa tuwing magiinuman ng dalawa. Kaya alam ni Mira na bahay iyon ni Sean at hindi ipinagbibili o pinatitirahan. Ito lang ang alam ko. Pwede kayong tumira dito ng libre. Ngiting sagot ng lalaki bago inilibot ang tingin sa paligid. Natawa na lamang si Manang Telma. Pero hindi pwede dito. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo? Wala kang dapat ipag-alala. Nasa ibang bansa na sila at doon na nakatira. Isa pa, hindi sila nakikialam sa buhay ko. Nay Marta, maya-maya pa ay tinawag nito ang katulong. Nandyan ka na pala, iho. Pasensya ka na hindi pa ako nakakapaghanda ng hapunan. Mira, iha. Bati nito at nginitian si Manang Telma. Dito muna sila, Nay. O sige, iho. Ipapaayos ko ang kwarto sa itaas. Nakakahiya, Sean. Mag-hotel na lang kami ni Manang. Bakit gagastos pa kayo kung pwedeng dito naman? Right, Manang? Humingi pa talaga ito ng tulong. Ano ba namang laban niya sa dalawa? Dahil naghapunan naman na sila, ay diretso tulog na. Mabilis na naasikaso ang kwarto sa itaas, kaya okay na ang dalawang kwarto para sa kanila ni Manang Telma.
Maiwan na kita. Iiwan na sana siya ni Sean pero tinawag niya ito. Gusto kasi ni Mira na magpasalamat sa lalaki. Sean, salamat. Yun lang ang kanyang nasabi. Ngumiti lang ito bago siya tinalikuran at ito na mismo ang nagsara ng pinto. Malalim na lang siyang napabuntong hininga tsaka naupo sa kama. Saglit pang inilibot ang tingin sa paligid. Doon lang naalala ni Mira ang gamit nilang dalawa ni Manang Telma. Nagmamadali tuloy siyang lumabas ng silid. Pero pagbaba niya, nakita niya na lamang si Sean na buhat-buhat ang kanilang mga gamit. Bakit hindi ka pa natutulog? Naalala ko lang yung mga gamit namin. Ayos na, you can sleep now. Sandali siyang nayuko bago muling hinarap ang tingin ng lalaki. Hindi rin naman kami magtatagal ni Manang Telma dito. Why? Do you have other plans? Nagbago na yung isip ko. Gusto ko na umalis dito sa bansa at saka mag-move on. Alam mo na, para madaling makalimot. Then you can go with me. Ha? I mean, babalik din ako sa States. Sa totoo niya na umuwi lang ako dahil may inaayos pero aalis din. Gusto mo bang sumama? Okay, bibigyan kita ng oras para mag-isip. Anito nang hindi siya nakasagot agad. Nang makabalik sa kanyang silid, hindi rin makatulog agad si Mira. Kahit na nakahiga na siya sa kama, pinag-iisipan niya ang alok ni Sean. Kung sasama ba siya sa lalaki o hindi. Sa bagay, ayon na rin naman dito, may oras naman siya para makapag-isip-isip pa. Kinabukasan ay nagising si Mira na may kumot na siya. Laking pagtataka tuloy ng dalaga. Sa pagkakatanda niya, hindi naman siya nagkumot bago matulog kaya bakit meron? Hindi kaya... Pero malabo yun eh. Nag-ayos muna siya ng sarili bago bumaba na. Naabutan niya si Sean na may kausap sa cellphone pero nang makita siya, kaagad nitong ibinaba ang tawag. Oh, bakit mo ibinaba? Nag-goodbye na din. O kamusta ang tulog mo? Okay naman. Ayos yan. Baka kasi hindi ka komportable. Pwede naman tayong magpalit ng kwarto. Kaya ayun at umagang-umaga nagtatawanan sila. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mira na may dalawang taong mas nagsasaya. I still can't believe it. Wala na kayo ng asawa mo. Hindi ko na kailangang manghingi ng oras at atensyon. Napangiti na lang si Rod. Hinagkan din nito ang labi ng babae. Hindi ko na mahal ang asawa ko kaya para saan pang pagtitiis ko sa kasal namin, di ba? Kaya kuhang-kuha mo ko eh. Ang talino mo na. Ang galing-galing mo. Mabilis din itong sinunggaban ng halik ang kausap. Rod, what do you want, hon? Let's make love. Kaya nang umagang iyon ay napuno ng ingay ang silid. Ang isa't isa ba naman ang ginawang agahan ng dalawa? Masayang masaya dahil wala nang hadlang at magagawa na nila ang lahat ng kanilang gusto. Samantala si Mira ay nakapagdesisyon na. Nakakailang katok na nga siya sa pinto ng kwarto ni Sean ngunit hindi pa rin iyon bumubukas. Napagdesisyon na niya tuloy na pumasok na lamang. Napairit na lamang siya nang makita ang lalaki na kalalabas lang ng banyo at may nakatapi lang na tuwalya sa may bewang. Mabilis tuloy siyang napatalikod. I'm sorry, hindi ko kasi alam. Ano bang kailangan mo? Sasama na ako sa'yo. Ha? Sa ibang bansa, sasama na ako sa'yo. Aniya at nagmamadaling lumabas ng silid. Masasabi ni Mira na mayaman talaga si Sean. Paano ba naman? Private plane ang ginamit nila papuntang US. Tapos ayos na rin talaga ang lahat at wala silang poproblemahin. Basta chill lang sila at relax sa biyahe. Grabe naman ang titig mo sa ma'am ko, sir. Natatawang sabi ni Manang Telma nang mahuli nito si Sean na pinagmamasdan si Mira na natutulog. Ang ganda kasi niya eh. Tama ka, sir. Gusto mo ba siya? Talagang hinuhuli ng matanda ang binata. Kaya nang mag-oo ito, malakas na lang na natawa si Manang Telma. Sinasabi ko na nga ba, sir matagal ka nang may gusto kay Ma'am Mira. Sorry, nakatulog ako. Gising na ito at nagmulat ng mata. Dumako lang ang tingin ni Manang Telma kay Sean kaya dito din napatingin si Mira. Gustong mainis ng binata sa matanda pero baka magalit naman si Mira sa kanya. Kinukulit ka ba ni Manang? Pagpasensyahan mo na siya, ganyan talaga yan. Sadyang makulit. Kunwari na lamang na napailing si Sean habang si Manang Telma saglit na tumahimik. Nang sumunod ng mga oras ay nakatulog ang tatlo. Pero kung minsan ay kumakain din kapag nagigising. May stock din naman sila ng food doon. Kaya walang dapat na ipag-alala. Ilang oras bago tuluyang makarating sa US
ay nagising si Sean. Doon na siya humiling na sana sa pamamagitan ng pagpunta nila doon, makalimutan na ni Mira ang lahat ng sakit na pinaramdam dito ni Rod at magawa na sana nitong magmahal muli. Sean, my son! Ang pamilya ni Sean ang sumalubong sa kanila sa airport. Medyo nakaramdam pa nga ng hiya si Mira habang kaharap ang mga ito. So, you are Mira? Kumunot ang noo niya sa tanong ng ginang. Paano kasi siya nakilala, di ba? Ikukwento ka kasi ng anak ko sa amin na asawa ka daw ng kaibigan niya. Paliwanag naman agad ng mami ni Sean kaya napangiti siya. Mom, can we stay doon sa naiwang bahay ni Tita Sylvia? Of course, son. Right, Han? Hiningi nito ang opinyon ng asawa na pumayag din naman. Doon na kami dediretso. Ani Sean sa mga magulang. Ihahatid na namin kayo. By the way, Iha, hindi ba magagalit sa iyo ang asawa mo dahil magbabakasyon ka kasama ang anak namin? Out of the blue, naitanong ng ginang. Mom, why? Did I say something wrong? Nakipaghiwalay na po sa akin ang asawa ko. I'm sorry, Iha. Hindi ko alam. It's okay, Iha. Nang makarating sila sa nasabing bahay ni Sean kanina, ang lalaki ang naunang bumaba para pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Si Manang Telma naman, nakababa na rin. Dito tayo? Gulat niyang tanong nang makita ang bahay. Napakaganda kasi noon na talaga namang masasabi mong mayaman talaga ang nakatira. Dito gusto ng anak ko, Iha. Gusto ko sana doon kayo sa amin pero si Sean pa rin ang masusunod. Pwede ko po bang makita yung sa inyo? Napangiti na lang ang ginang pero nang tignan niya si Sean, napakamot ito sa ulo. So paano ba yan, son? Let's go! Tila ba inaasar pa nito ang anak? Natawa na lang siya sa asaran ng mag-ina. Kaya bago pa magkapikunan, tinungunan nila ang tahanan ng mami at daddy ni Sean. Oo nga pala, I'm Tita Marilyn, but you can call me Mom. Napangiti na lang si Mira, lalo na nang makipagkamay ito sa kanya. And I'm your Tito Lucio, but you can call me Dad. Kung may masasabi man si Mira sa mga ito ay napakabait. Buong puso ba naman siyang winelcome, hindi tulad ng magulang ng dati niyang asawa. Oo nga pala, Iha. Sinabi ba sa'yo ng asawa mo kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Hindi mo na dapat tinatanong yan. Saway ng asawa nito. Okay lang po. Handa po kong sagutin. Wala po siyang kahit na anong eksplanasyon pero kung may pinagsisisihan daw siya, yung pinakasalan niya ako. That bastard. Base pa naman sa kwento ni Sean ay mukhang napakabait ng asawa mo. But don't worry, Iha. Magiging maayos ka dito sa amin. Hinawakan pa nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa at pinisil-pisil yun. Salamat po, tita. We'll be your family if you don't have one. Right, Han? Yes, Iha. Mabuti pa ang mga ito. Ramdam niya ang pagmamalasakit at kalinga na ni minsan. Hindi niya naramdaman sa pamilya ni Rod. Ang galing nga eh. Ngayon lang nakikita ang lahat. Masyado kasi siyang nabulag sa pagmamahal. Pero ipinapangako ni Mira sa sarili na hindi na mauulit pa ang pagkakamaling yun. Tita, can I ask something po? Nasa kusina sila ng mami ni Sean. Niyaya kasi siya na magluto. Mukha namang masaya itong kasama sa kusina, kaya sumama naman siya. Isa pa, gusto rin ni Mira na makakwentuhan ng ginang. Ang dali din kasing nagkakagaanan ng loob nilang dalawa. Ano yun, Iha? Wala po bang naikukwento si Sean sa inyo? What do you mean, Iha? Like, ano po, girlfriend po, wala po ba? Malakas na tumawa si Tita Marlene. Akala ko naman kung ano na, nakakatakot ka kasing magtanong pero hindi ba sinabi sa'yo ng anak ko? Hindi po kasi magawang magtanong, nahihiya po ako sa kanya. Sumilay ang ngiti sa labi ng ginang. Why don't you ask him? Hindi ko rin kasi malaman kung anong status ng anak ko eh. Napabuntong hininga na lamang si Mira at nagpaalam sa mami ni Sean. Tama rin naman ito. Dapat ang anak nito ang tinatanong niya. Wait, Dad. Tinigil nito ang pakikipag-usap sa daddy nito at lumapit sa kanya. May itatanong lang sana ako. Hey, huwag ka na mahiya. Pwede kang magtanong sa akin kahit ano pa yan. Okay, mag-usap tayo sa labas. Sumunod naman si Mira na naglakad na palabas. Ask me now. Wala na tayo sa harap nila. Hindi mo na kailangang mahiya pa. May girlfriend ka na ba? Kasi alam mo yun, baka mamaya pa ang pagtulong mo sa amin tapos
Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung may girlfriend ako, Mira. Seryoso ang boses nito tsaka nag-iwas ng tingin sa kanya. Pero syempre may nagugustuhan na ako. Sino? Pwede kitang tulungan para mapalapit sa kanya. It's okay, I can manage. Sure ka? Tumango ito kaya hindi na siya nangulit pa. Nandito na pala ang love. Bago pa matuloy ng Ginoo ang nais sabihin, tinakpan na ng asawa ang bibig nito gamit ang kamay. Natawa na lang si Shun. Sa nakikita niya, masaya talaga ang pagsasama ng mag-asawa. Who will lead the prayer? Tanong ni Tita Marlene. Nasa hapag na sila. Ako na. Kitang-kita tuloy ni Mira kung paano napangiti ang ginang. Animoy proud ito sa anak. Maikling prayers lang ang ginawa ni Shun. Ako na po, Manang. Akmang si Manang Telma na nga ang maglalagay ng pagkain sa pinggan pero pinigilan ito ni Shun at ang lalaki na ang naglagay. Ang mag-asawang Zamora ay nagkatinginan lang pero walang sinabi. Nahiya tuloy siya, baka kasi kung ano ang tumatakbo sa isip ng mag-asawa. Hindi tuloy siya nakakain ng ayos dahil sa sobrang pagkailang. Kaya matapos nilang kumain, agad siyang kinausap ni Shun. Why? Bukas na tayo pupunta sa bahay ng tita ko, sabi nila mami dito na muna tayo. Bakit mo ginawa yun? Hinayaan mo na lamang sana si Manang Telma. Alam mo naman diba, baka kung anong isipin ng magulang mo. Don't worry, hindi sila tulad ng iba. Hindi ka nila huhusgahan tulad ng ginawa ng pamilya ni Rod. Pagkasabi ng mga salitang yun, bigla na lamang siyang iniwan at tinalikuran ng lalaki. Tinignan niya pa si Shun, ngunit hindi na siya nito nilingon pa. May mali ba sa sinabi niya? Sa tingin niya kasi wala naman, kaya bakit ito galit? Hanggang kinabukasan at pag-uwi nila, hindi pa rin siya pinapansin ng lalaki. Sa totoo lang ay hindi sanay si Mira. Nasanay kasi siya na puro tawanan sila. Pati tuloy si Manang Telma napansin yun. Anong nangyari, Iha? Nag-away ba kayo? Pinagsabihan ko po siya tungkol sa anoong hapunan. Bakit kasi? Alam mong gusto niya ang ginagawa niya. Nakikita ko yun at kung inaalala mo ang mga magulang ni Shun, wala naman silang sinasabi. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Ano pong kailangan kong gawin? Isang sorry mo lang, Iha, ay masosolve na yan. Napakamot na lamang siya sa batok. Sa nakikita pa naman niya, mukhang mahirap suyuin ng lalaki. Lumipas ang ilan pang araw, hindi pa rin siya pinapansin ni Shun. Inis na tuloy ang nararamdaman niya sa lalaki. Ito ang nagiya na sumama siya rito tapos ganun siyang itatrato. Para saan pa't sumama siya? Parang gusto na nga lang niyang umalis kasama si Manang Telma at iwan ito doon. Nang sa ganun, malaman nito na naiinis siya. Isang beses kasi ay sinubukan niyang humingi ng pasensya. Pero ang magaling na lalaki, hindi siya pinansin at basta na lamang nilagpasan. Shun? Gulat niyang sabi dahil ng gabing yun, umuwi ang lalaki na lasing. Paano niya nalaman? Pasuray-suray kasi itong maglakad at sa amoy pa lang amoy alak. Mira. Natawa pa ito matapos banggitin ang pangalan niya pero nag-focus lang siya sa pag-aasikaso sa lalaki. Hindi mo kailangang gawin to. Kaya ko naman. Ano ba, huwag ka kasing matigas ang ulo. Pero tumawa lang si Shun. Tila ba tuwang-tuwa pa ito sa naging reaksyon niya. You're so beautiful, Mira. Ang ganda-ganda mo. Hinaplos pa nito ang pisngi niya. At dahil nakayuko siya, ay magkatapat lang ang mukha nilang dalawa. Ilalapat nga sana ng lalaki ang mukha sa kanya, pero bigla na lang itong nasuka at sa kanya pa talaga. Sa akin talaga, Shun? Inis niyang sabi pero ang inaaway ay bigla na lamang nakatulog. Inis na lang na napasigaw si Mira. Iha, anong nangyayari? Manang, pwede niyo po ba akong tulungan? Magbibihis na po muna ako, kayo na po munang bahala sa kanya. Binalikan niya din naman agad ang lalaki. Katulong si Manang Telma ay inakay nila patungo sa kwarto ng lalaki. Tapos nagpaiwan na rin siya. Batid din kasi ni Mira na anong oras na at kailangan na ring matulog at magpahinga ng matanda. Inom kasi ng inom hindi naman pala kaya. Napailing na lang si Mira bago tuluyang iniwan ng lalaki. Bukas na bukas talaga, makakatikim ito ng salita sa kanya. Kinabukasan ay hindi inaasahan ni Mira na bibisita ang mami ni Shun. Pagbaba niya ay kausap na ni Manang Telma ang tita Marilyn niya. Abala sa pagkukwentuhan ng dalawa. Totoo ba, Iha, sinukahan ka ng anak ko? Sinabi po sa inyo ni Manang. Nag-peace sign tuloy si Manang Telma.
Nakakahiya naman iha pero kasi… Ma'am, napatingin sila sa lalaking pababa ng hagdanan. Nakatikim agad si Sean ng sermon sa ina. Pero siya hindi niya yun pinansin at nagpaalam na doon muna siya sa may kusina. Ano tong nalaman ko na sinukahan mo daw si Mira? What? Ouch! Nakatikim tuloy si Sean ng batok sa ina. Ano bang pinaggagawa mo? Imbis na umamin kay napakaduwag mo. Ito na ang pagkakataon mong umamin. Pero anong ginagawa mo? Wala, di ba? Just tell her that you like her, matagal na. Umawang ang labi ni Manang Telma sa nalaman. Si Sean naman nahilot ang sintido. Now, you have no choice but to tell her or unahan ka ni Manang Telma. Right, Manang? Tumangulang ang matanda. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Tinaasan ni Marilyn ang kilay ang anak niya. Ano bang gusto niyong gawin ko? Nag-inom ka lang, naging tanga ka na. Puntahan mo na si Mira at mag-sorry ka. Ilang araw mo nang hindi pinansin tapos sinukahan mo pa. Abala si Mira sa paghuhugas sa ginamit niyang baso nang maramdaman niya na may papalapit sa kanya. I'm sorry. Boses pa lang kilalang kilala niya na. Hinarap niya si Sean. Ano, okay ka na? Hindi mo na ako susukahan? Hindi ko naman sinasadya yun. Pati yung hindi mo pagpansin sa akin, hindi rin talaga nawawala ang inis niya dito. Kapag sinabi ko sa iyo kung bakit ko nagawa yun, baka mabigla ka. Then sabihin mo na lang sa akin, kahit mabigla ako kaysa naman pinapaluha mo ko. Naalala mo yung sinabi ko sa iyo, yung nagugustuhan kong babae? It's you, Mira. Ikaw ang nagugustuhan ko. Isang confession na talagang hindi niya inaasahan. Mabilis na binawi ni Mira ang kamay niya kay Sean. Agad din niyang tinalikuran ang lalaki. Naipangako niya na sa sarili na hindi niya nauulitin ang nagawang pagkakamali. Kaya tama lang ang ganoon na kanyang gawin. Bukod pa dun, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Gayong kaibigan si Sean ng ex-husband niya. Ayaw niyang pati sa lalaki may masabi sila. What happened, anak? Alalang tanong ng ginang. Naabutan ang anak na nakatayo lang. Umamin na ako sa kanya, Mommy, pero bigla siyang umalis. Sabi ko na nga ba hindi ko na dapat inamin pa. Okay na yung kasama ko siya. Wala pang nasasabi ang ina, pero iniwan na ito ni Sean sa may kusina. Napabuntong hininga ang ginang. Mahal ni Marilyn ang anak at ayaw niya itong nakikitang nasasaktan. Pero naiintindihan niya rin si Mira at alam niya ang pinanggalingan nito. Hayaan na lang muna natin sila. Sumama ka na muna sa akin, Manang. Saan po, Ma'am? Anywhere you want. Napapayag naman niya si Manang Telma. Mabuti na lang talaga at pumayag ito dahil doon ay mabibigyan ng time si Sean at Mira na sila lamang. Simula ng pag-uusap nilang dalawa ni Sean kanina ay hindi na lumabas pa si Mira ng kwartong tinutuluyan. Bigla siyang nawalan ng ganang bumaba dahil alam niyang magtatagpo lang naman ang landas nilang dalawa ng lalaki. Para bang hindi pa siya handa na makaharap ito. Busog pa po ako. Katok pa lamang, yun na ang kanyang sinabi. Hindi ka pa kumakain ng breakfast. Kung ayaw mo ko makita, iiwan ko dito sa labas. Then kunin mo na lang. Matapos niyang marinig yun, naglakad na ito palayo. Napabuntong hininga na lang si Mira. Hindi niya alam ang gagawin. Ano bang pwede niyang sabihin sa lalaki na hindi masasaktan ng damdamin nito? Samantala si Sean, kahit nakakatapos lang magtanghalian, ay nag-inom ulit ng alak. Nakakatawa lang isipin na kahit nawala ng asawa ang babaeng gusto niya, mukhang wala pa rin siyang pag-asa dito. Para bang ayaw na nitong magmahal. Kanina nang umamin siya ay bigla na lang siya nitong iniwan at tinalikuran. Tapos hindi pa ito bumababa. Mukhang ayaw siyang makita. Ganoon ba siya kahirap na magustuhan? Nagiinom ka na naman. Hapon na nang bumaba si Mira at nakakailang bote na rin siya ng alak. Hindi mo na kailangan pang magpanggap na may pakailam ka sa akin. Kahit wala ayos lang basta nandito ka. Akmang iinom nga ulit siya sa bote pero inagaw nito yun. Ibalik mo sa akin yan, gusto kong maglasing ngayon. Alam mo, pinapahirap mo ang sitwasyon. Huwag kang magbigay ng motibo kung hindi mo kayang panindigan. Sinubukang tumayo ni Sean pero pagtayo niya, bumagsak lang siya. Tutulungan na kita, inulit mo na naman. Kagabi hirap na kami ni Manang sayo. It is hard to like me. Habang pinapanood si Sean na umiiyak, nakaramdam si Mira ng habag sa lalaki. Pero hindi talaga pwede. Tara na, doon ka na sa kwarto mo. I like you, Mira. I love you. Can you give me one chance? Hindi ako gago tulad ni Rod.
So please, piliin mo ko. Ako naman ang piliin at mahalin mo. Nang mag-angat siya ng tingin, ay tanging pag-iling lang ang naging tugon ng babae. Natawa na lang siya. Ano pa bang aasahan niya? Don't worry, I can handle myself. Sabi niya na lang sa babae pero hindi niya talaga kaya. Kaya muli siyang bumagsak. Ex-wife ako ng kaibigan mo, Sean. I don't care. At hindi ko na kaibigan si Rod. Wala akong kaibigan na gago. Iiwan sana siya ni Mira pero hinawakan niya ang kamay nito. Hinarap niya ito sa kanya. Hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili na hagkan ng mapula nitong labi. Nakaitagal niya ng gustong mahagkan. Napangiti si Sean dahil napapikit na lamang ang babae. Tumugon ka sa halik ko. Nakainom ako pero hindi ako lasing kaya alam kong tumugon ka. Masayang sabi niya pa kay Mira. Oo na. So, inaamin mo na tumugon ka? Nagustuhan mo din ang halik ko? Ewan. Let me treat you right, Mira. Let me show you how much I love you. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero imbis na matakot kay Sean, ay kapanatagan ng naramdaman niya habang yakap-yakap siya nito. Gaya ng sabi ng lalaki, ipinakita nga ni Sean sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Araw-araw, may dumadating na bulaklak para sa kanya. Mayroon ding merienda at yung mga paborito niya. Kilig na kilig tuloy si Manang Telma at kapag nandoon ang tita Marilyn niya, ay nakikisama pa ito sa pangaasar. Kung may masasabi man siya kay Sean, yun ay bilib siya dito. Kahit na medyo may pagod sa tuwing umuuwi, ay hindi nito nakakalimutan na bigyan pa rin siya ng pansin at asikasuhin. Sa tuwing kumakain sila, ito pa nga ang naglalagay ng food sa pinggan, which is kaya naman niya pero ayaw siya nitong hayaan. Kaya naman nararamdaman niyang espesyal siya. Kung sana lahat ng lalaki ganoon, wala sanang babaeng umiiyak o masasaktan. Sana nga'y marami pang kagaya ni Sean, pero batid niya rin naman na bibihira na lang ang mga ganoong klase ng lalaki. Why, may masakit ba sa'yo? Napatayo si Sean. Kumakain kasi sila pero bigla na lamang siyang naluha. Pwede naman pala. Pwede naman pala na ganun siyang itrato pero bakit hinayaan niyang ex-husband niya? At ang pamilya nito na itrato siya na parang basura? Ha? Wala, may naalala lang ako. Tinuyo nito gamit ang likod ng palad ang mga luha. Ayokong nakikita ka umiiyak. So kapag may problema ka, sabihin mo sa akin, okay? Tanging tango lang ang naisagot niya dito. Good girl. Pangaasar pa ng lalaki. Nahampas niya tuloy ito sa balikat. Matapos nilang kumain, gusto sana niyang magligpit. Ngunit hindi siya nito hinayaan. Hindi siya nanalo sa lalaki dahil ayon dito, hindi naman na daw kailangan dahil may mga katulong. Kailan mo nga pala ako nagustuhan? Nasa loob sila ng kwarto niya nang tanungin niya si Sean. Maniniwala ka ba sa akin kung sabihin kong ako ang unang nagkagusto sa'yo? Kumunot ang noo niya sa sinabi ng lalaki. What do you mean? Dati nung ikaw pang owner ng flower shop na yun, napadaan ako. Nakakatuwa lang na hindi lang ako sa mga bulaklak na gandahan, kundi sa'yo din. Nang magtama ang mga tingin nila, parang gusto niyang umiwas. Pero nanaigang kagustuhan niyang marinig ang buong kwento. Kahit pa alam niyang pulang-pula na ang pisngi niya. Naikwento ko ang flower shop mo kay Rod. Since magkaibigan kami kaya sa kanya ko naikwento ang lahat. Then nalaman ko na lang na after my business trip na madalas na pala siyang bumibisita sa shop mo. After that, nalaman ko na lang na kayo na pala. Kaya wala na ako nagawa pa. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa kwento ng lalaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I have insecurity. Mula pa nun, si Rod ang madalas na mapansin at mas malakas ang apil sa aming dalawa. Tapos ako medyo boring, kaya kung ako ang unang nagpakilala sa'yo, hindi ko alam kung magugustuhan mo ko. Kahit pa sabihin ko na ako naman ang unang nagkagusto sa'yo. Pero kung alam ko lang na ganun ang dadanasin mo kay Rod, sana ay una pa lang inagaw na kita sa kanya. Don't cry, wala kang kasalanan. Ako yung naduwag at walang ginawa. Pinunasan nito ang kanyang luha. You deserve all the happiness in this world, Sean. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi sa labi ng lalaki. So, would you make me happy? Willing ka bang maging girlfriend mo ko? Wala sa sariling naitanong niya kay Sean. Wait, hindi pa ba tayo? Yes, we're sweet to each other pero hindi ko pa. Mabilis na sinakop ng labi nito ang labi niya. Napapikit na lang si Mira at dinama ang halik na binibigay ng lalaki sa kanya. Hanggang sa kakaatras nila, napaupo na siya sa kama.
Napaiwas siya ng tingin, medyo nakaramdam ng hiya. I think I should go outside. Mukhang naramdaman din ito ang tumataas na tensyon sa pagitan nilang dalawa, kaya nagpaalam. Iiwan mo ko dito? Tanong niya na nagpatigil sa lalaki. Hindi nito itinuloy ang paglabas. Pwede mo naman akong samahan. Okay lang? Nag-aalang ang tanong nito. Nang tumango siya, napangiti na lang ang lalaki. Dinamba pa siya ng yakap. I promise I would do anything. Anito habang siya ay yakap-yakap. Ngiti na lang ang sumilay sa kanyang labi. At nang gabing iyon, tabi nga silang natulog ni Sean sa kama. Pero syempre tulog lang at wala silang kahit na anong ginawa pa. Napakalaki kasi ng respeto nito sa kanya. Kung ano ito noong una ay ganun pa rin. Very green flag kaya nga halos araw-araw kinikilig ata siya. Hanggang sa isang araw, natagalang umuwi si Sean. Napuno tuloy siya ng pangamba. Hindi alam kung anong gagawin. Paano kung mapahamak na ito? Iha, kumalma ka. Si Manang Telma, napilit siyang pinapakalma. Ngunit hindi niya talaga mapigilan kaya nagpalakad-lakad siya sa harapan nito. O ayan na pala. Mabilis na dumako ang tingin niya sa may main door. Nang makita doon ng lalaki, tinakbo niya ito ng yakap. Hey, I'm okay. Natagalan lang ako kasi may binili. Pero hindi niya pinansin ng lalaki na natili lang ang pagkakayakap dito. Ano yun? Matapos kumalma ay tanong niya. Alam ko na hindi maganda ang naging past mo. But I just want to clear my intentions. Mula sa bulsa ay may inilabas itong isang maliit na box at nang buksan yun, doon niya nakita ang isang kumiki ng nasingsing. If you're not ready, I'm willing to. If you're asking me to marry you, I will. Pakakasalan kita, Sean. Nang magtama ang mga tingin nila ng lalaki, ay nakita na lang ni Mira ang pagpatak ng luha mula sa mga mata nito. Bakit pa kita pag-iintayin kung ang tagal mo nang hinihintay ito? Imbis na sagutin ang tanong niya, ay nauwi lang sa isang halikang lahat na naabala dahil kay Manang Telma at sa dalawang taong dumating. So, kailan ang kasal? Ang mami ni Sean nakadarating lang kasama ang asawa. As soon as possible, Mom. Nagkatinginan ng mag-asawa at napangiti na lang. Ngunit nang ibaling ng lalaki ang tingin nito ay biglang nawala ang ngiti sa labi. Why? Paano kung katulad ni Rod, mabigo din kita? Mabigo ko din kayo. Hindi sinagot ni Sean ang tanong niya. Hinagkan nito ang noo niya at ngumiti lang. Hindi naman ako katulad ni Rod. At hindi rin katulad ng magulang niyang magulang ko. Katulad ko, tanggap nila kung ano ka. Sean was a perfect husband. Ni isang beses ay hindi siya nito sinigawan o sinaktan. Palagi din itong kalmado tuwing kausap siya. Kaya nga habang tumatagal ay mas lalo lamang siyang nahuhulog sa asawa. Noong kasal nilang dalawa kahit na gusto ng lalaki na maraming tao at ingrande, siya pa rin ang nasunod. Kaya nga napakaswerte niya sa asawa. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aagahan sila ni Manang Telma ng umagang iyon. Nang maramdaman niyang nagsusuka siya, tinakbo niya ang lababo at doon sumuka. Ano bang nakain mo, Iha? Manang, hindi pa po ako kumakain. Bago pa lang po akong gising. Aniya matapos magpunas ng bibig. Saglit tuloy na napaisip ang matanda. Hindi kaya. Wala po akong sakit. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Iha. Baka naman buntis ka na. Buntis po? Oo, Iha. Huwag mong sabihin na hindi ninyo ginagawa ang bagay na yun. Ilang buwan na rin kayong kasal. Nang mapaiwas ng tingin si Mira, mahina na lang natawa si Manang Telma. Pero paano po kung hindi? May pag-aalangan niyang tanong. Eto, gamitin mo. Binili ko para sa'yo. Sinusubaybayan kita, Iha. At madali kong nakita ang mga pagbabago sa'yo. Sige na, gamitin mo na. Habang nasa loob siya ng banyo, si Manang Telma naman naghihintay sa labas. Kahit ilang minuto na ang lumipas, ay hindi magawang tignan ni Mira ang resulta. Natatakot kasi siya. Pero gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang 2 linya sa PT. Ibig sabihin nga nun ay buntis siya. Iha, ayos ka lang ba dyan? Sus Mariosep baka. Binuksan niya na ang pinto kaya natigil sa pag-aalala ang matanda. Anong resulta? Buntis ka? Matutuwa ang asawa mo nito. Kulang na lang ay mapatalo ng matanda habang siya ay napapangiti lang. Kinahapunan, umuwi na ang kanyang asawa.
Pansin niyang medyo pagod ito kaya agad niyang inasikaso. Kamusta ang araw mo, Han? May kailangan kang malaman. Nawala ang pagod sa mukha ni Sean at bigla na lamang iyong napalitan ng pangamba. Why? Mula sa pagkakatago sa kamay, ipinakita niya sa lalaki ang pregnancy test. Buntis ka? Oo, Sean. Buntis ako't magkakaanak na tayo. Sa sobrang kasiyahan, nabuhat siya ng lalaki at napuno ng kagalakan ng kanilang tahanan. Na mas nadagdagan pa dahil sa 2 taong bagong dating. Anong nangyayari dito? Tanong ng Mami Marilyn lang, katabi nito ang Daddy Lucio. Pinapanood silang dalawa ni Sean. Mira is pregnant, Ma'am. Magkakaanak na ako't magkakaapo na kayo. Totoo ba, Iha? Tila ba ayaw maniwala sa anak nito? Opo, buntis po ako. Maraming salamat, Iha. Lumapit ito sa kanya at siya'y niyakap. Napangiti na lang si Mira. Dito na muna ako titira. Gusto kong alagaan si Mira. Anito sa asawa na wala namang naging angal. What about your business, Mom? Business lang yon. Mas importante ang daughter-in-law ko. Nang gabing yon, hindi na umuwi pa ang mag-asawang Marilyn at Lucio. Ang Mami Marilyn niya nga ay ang dami na agad na sinasabi. Kung ano-ano nga lang ang mga dapat niyang kainin, mga bawal at kung ano-ano pa. Mabuti na nga lang at matyaga siyang makinig. Simula nun, hindi na nga siya nawala ng kasama. Sobrang maingat pagdating sa kanyang asawa. Pati na rin ang mga magulang nito, lalo na si Manang Telma na ina na rin kung kanyang ituring. Pero isa lang talaga ang pansin ng mga ito, hindi normal ang laki ng tiyan niya. Kaya ganoon na lang ang gulat nilang lahat nang malamang 5 sanggol pala ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Kaya naman pala masyadong malaki ang tiyan niya. Muntik pang ang mahimatay ang asawa dahil sa nalaman, habang ang mga magulang nito ay hindi lubos na makapaniwala dahil wala naman daw ganoon sa kanilang lahi. Siyempre ganun din siya, pero mas nangingibabaw ang pasasalamat niya sa Puong May Kapal dahil blessings iyon ay binigay sa kanila. Kaya ipinapangako niya na pakamamahalin niya at aalagaan ng mga anak. After 10 years, Elijah, Joshua, Isaiah, Mia, Sophia. Hindi biro ang magkaroon ng 5 anak, ngunit hindi naman siya mag-isang nag-aalaga sa mga ito, kaya kahit papaano ay naging madali ang lahat sa kanya. Hindi kasi konsentidor na ama si Sean sa mga anak nila. Sa katunayan, sa tuwing magkakamali ang mga bata, palagi nitong itinatama at pinapayuhan. Katulad na lamang ngayon, sinabi na sa inyo diba na bawal ang chocolate? Nakaupo ang 5 sa sofa habang si Sean nakatayo sa harap ng mga bata. Gusto na lang matawa ni Mira sa nakikita, pero ayaw niyang sirain ang moment ng asawa, kaya pinapanood niya lang ang mga ito. Pero Daddy, masarap kasi ang chocolate eh. Si Sophia, ang bunso sa quintuplets. Wag na lang kaya natin silang isama sa Pinas, Han. Aniya at nilapitan ng mga ito. Philippines, Mommy? Tanong ni Elijah ang panganay sa 5. Yes, pupunta tayo doon pero dahil makukulit kayo, kami na lang ng daddy ninyo. Pero Mommy, please, hindi na po kami sasobra ulit sa chocolate. Sama po kami. Nagpa-cute pa talaga ito sa kanya. Siyempre, ito naman siyang marupok pagdating sa mga anak. O siya, sige na nga. Nagtatatalon tuloy ang 5 bata. Ang lalaki na nilahan, parang kailan lang. Sila na lang 2 ni Sean ang naiwan sa sala, habang ang 5 ay nagpaalam na matutulog muna. Oh, tapos, baka pwede na natin silang sundan. Nakatikim tuloy ang lalaki ng kurot sa kanya, pero hindi naman siya nito pinatulan at natawa na lamang. Sa totoo lang, kaya sila uuwi ng Pilipinas dahil may a-attendan na reunion ng kanyang asawa. High school reunion at alam niyang makikita niya doon si Rod. Pero ano naman, handa na siya. Handa na siyang makaharap ang dating asawa para malaman din ito na gumanda ang buhay niya nang maghiwalay sila. Bago sila tuluyang lumipad papuntang Pilipinas, nagpaalam muna sila sa mga magulang ni Sean na pumayag naman basta babalik daw sila. Natawa na nga lang ang asawa niya parang hindi naman daw kasi sila babalik. Habang lula ng eroplano ay napapaisip si Mira. Namiss naman kaya siya ng pamilya, lalo na ng mga magulang niya at kapatid, o baka naman tuluyan na siyang kinalimutan. Nang makarating sila sa Pilipinas, nagpahinga na muna silang pamilya dahil bukas na bukas rin ay may a-attendan silang reunion, which is gusto ni Rod na kasama ang mga bata. Kinabukasan,
Oras na para pagpunta sa reunion. Ilang oras din ang naging preparation nilang pamilya. Lalo pag medyo makukulit ang 5 bata. Mabuti na nga lang at kahit na ganoon, sumusunod ang mga ito. Kinahaponan ay ready na silang pamilya. Sina Elijah, Joshua, Isaiah ay kasing gwapo ng daddy ng mga ito, habang sina Mia at Sophia kasing ganda naman niya. Siyempre, sino pa bang magiging kamukha, diba? Hindi niya maikakaila sa sarili, nakakaramdam siya ng kaba. Pero hindi dahil sa maaari niyang makita si Rod, kundi baka ano na lang ang sabihin ng mga tao kay Sean. Sean, my brother! Isang lalaki ang lumapit at nakipag-fist bump sa kanyang asawa. Tsaka dumako ang tingin nito sa 5 anak nila ni Sean. Ang pupugit ang gaganda ng mga anak mo, pare. Kanino pa ba magmamana? Natawa na lang ang lalaki. Maya-maya pa, sumunod nang nagsidatingan ng mga dating kaklase ng kanyang asawa. Hanggang sa... Mira? Gulat na tanong ni Rod. Matapos ang ilang taon, ayun ang unang pagkikita nila. Mabilis na dumako ang tingin nito sa 5 bata na kasama niya at kay Sean. Kayong dalawa? Bakas pa rin ang gulat sa boses nito, at nang akbayan siya ni Sean, tila ba doon ito nakumpirma ang lahat. Saglit, Mira. Palakad na sana sila nang hawakan ni Rod ang kamay niya. Huwag mo nga hawakan ng mami ko, galit na sabi ni Elijah. Maging sina Isaiah at Joshua, masama nga rin ang tingin kay Rod. Wala naman tayong dapat na pag-usapan, Rod. Aniya at tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanya. Narinig niya pang tinawag siya ng lalaki, ngunit hindi niya na ito pinansin. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit hindi niya ito makitaan ng saya. Hindi ba't sabi nito noon ang pagpirma niya ang makakapagpasaya dito? Alam kong hindi tama na itinatago ko sa iyo, but I want you to know. Napatingin siya sa asawa at kumunot noo. Ano bang sinasabi mo? Ang kabit ni Rod noon. Kilala ko siya at kilala mo rin siya. Hindi ko na gustong malaman pa. It's your cousin, Han. Si Patricia. Nandito ka para mag-enjoy kasama ang mga classmate mo, kaysa mag-isip ng paraan kung paano tayo makakabangon. Napalingon si Mira sa likuran nang marinig ang pamilyar na boses. Boses ni Patricia at kausap nito si Rod na tahimik. At alam ng mga magulang mo ang tungkol sa kanila. Your whole family. Dagdag pa ng kanyang asawa. At para kunwari hindi apektado, mahina na lang na natawa si Mira. Hanggang napansin niya na nakita na siya ni Patricia. Mira? Akmang sasampalin pa nga siya nito, pero nahawakan niya ang kamay nito. What's wrong with you? Anong what's wrong with you? Ikaw ang may kasalanan kaya unti-unti kaming bumabagsak. Ang pamilya natin. Na hindi niya alam ang sinasabi nito. I am. Kung may gawa ng lahat ng yon. Sabay-sabay silang napatingin sa asawa niyang nagsalita. Akmang ito sana ang sasampalin ni Patricia, pero nahawakan niya ang kamay ng pinsan. Mabuti pa, umuwi ka na lang at huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umuwi na kayo nitong pinsan ko, Rod. Utos niya sa lalaki. Ngunit imbis na sundin ang kanyang utos, lumuhod lamang ito sa kanyang harapan na ikinagulat ng mga taong naroon. Patawarin mo ko, Mira, sa nagawa ko noon. Hindi dapat kita sinayang. Hindi dapat ako nagpadala sa sinasabi ng iba. Hindi dapat ako nagpatukso. Kasi sa totoo lang ako rin ang kinarma. Matapos ang huling sinabi, hindi na ito makatingin sa mata na para bang nahihiya. Baog ako, Mira. Kaya hindi tayo magkaanak na dalawa noon dahil ako pala ang may problema. Ikinagulat nilang lahat ng pag-amin nito. Kaya nilalayuan ako ng pamilya ko. Lalo na ng mga tito ko. Kinahihiya nila ako, Mira, maging ng mga pinsan mo. Lalo pa ngayon na bagsak na kami. Halos hindi na nila ako kausapin. Nang mga oras na yon ay gusto niyang maawa sa lalaki. Pero bigla ring bumabalik ang alaala kung paano siya nahirapan dito noon. Hindi mo naman kailangang humingi pa ng tawad, Rod, dahil wala nang magbabago pa. Ani at niyaya na ang kanya mag-aama na umalis doon. Pero humabol pa rin talaga ang lalaki. Mira, please. Pagmamakaawa nito, pero pinagmasdan niya lang ang lalaki. Can't you see? Masaya na ako kay Sean. Masaya na kami. Kita mo naman, di ba? Napatingin si Rod kay Sean at sa mga anak niya. Hanggang sa hindi na ito nakapagsalita pa. Kaya nagawa nila itong tuluyang iwan. Totoo ba? Nasa sasakyan na sila nang magtanong siya. Naglalaro ang quintuplets, kaya naman hindi rinig ng mga ito ang usapan. Pinabagsak mo sila? If I say yes, magagalit ka ba sa akin?
Iling ang naging tugon ni Mira kaya napanatag naman ang kanyang asawa. I was just so mad at them dahil sa ginawa nila sa'yo. Happiness is what they don't deserve. Kailangan din nilang matuto. Salamat. No. Thank you Han dahil sumubok ka ulit kasi kung hindi, habang buhay na akong single. Kung wala lang talaga sila sa sasakyan, siguradong naglapat ng labi nilang dalawa ng lalaki. Pagkatapos ng kanya mga nalaman, hindi rin alam ni Mira kung kailan niya mapapatawad ang mga ito. Siguro tsaka na lang kapag handa na siya. Sa ngayon, focus muna siya sa mga anak at sa kanyang asawa. Ganun talaga ang buhay. Tama nga sila na nasa huli ang pagsisisi. Kasi kahit nagsisisi man ang ex-husband niyang si Rod, wala na iyong magagawa pa. Hindi niya na ito babalikan dahil masaya na siya. Masaya na siya sa kung anong buhay na meron siya ngayon. Kasama ang asawang si Sean Zamora at ang 5 nilang anak. Ano pa ba ang mahihiling niya kung mayroon na siyang napakabuting asawa? At kahit makukulit, mapagmahal naman ang mga anak.